Daryl Yap matipid ang sagot sa press matapos ang hearing nila ni Vic Soto. Hindi na nagbigay ng detalyadong panayam si Direktor Daryl Yap matapos ang pagdinig sa Muntinlupa Regional Trial Court ngayong Biyernes ng umaga. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagharap sa korte si Yap at ang aktor na si Vic Soto kaugnay ng writ of habeas data na isinampa ng kampo ng huli. Ayon sa isang video na ipinalabas sa Entertainment Today YouTube channel, naging matipid ang mga sagot ni Daryl Yap sa mga tanong ng media at agad itong sumakay sa sasakyan matapos ang hearing. Kaya hindi na siya nabigyan ng pagkakataon para magbigay ng mas malalim na pahayag. Sa mga tanong tungkol sa kanyang pelikula, simpleng sagot ni Yap, dapat matuloy ito, na nagbigay ng kaunting linaw na inaasahan niyang magpapatuloy pa rin ang kanyang proyekto sa kabila ng mga kaganapan. Ang nasabing pagdinig ay isinagawa 8 araw matapos magsampa ng 19 na kaso ng cyber libel si Vic Soto laban kay Daryl Yap. Ang mga reklamo ay nag-ugat mula sa mga umano'y malisyoso at mapanirang pahayag na lumabas sa unang teaser ng pelikulang, Trop, ni Yap na inilabas noong ika-1 ng Enero. Ang teaser na ito ay agad na naging viral dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Vic Soto, pati na rin sa koneksyon na ginawa sa yumaong 80s star na si Pepsi Paloma. Ang kontrobersyal na teaser ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at nagbigay daan sa legal na hakbang na ito laban kay Yap. Dumating si Daryl Yap sa korte bandang 8:00 ng umaga, at nang tanungin siya ng mga mamamahayag tungkol sa kasong isinampa laban sa kanya. Inamin niya na hindi siya isang morning person, at hindi rin siya pwedeng magsalita tungkol sa kaso sa oras na iyon. Tanging ang mga simpleng pahayag lamang ang nagawa niyang ibahagi sa media. Hindi talaga ako morning person, at hindi rin ako pwedeng magsalita, aniya. Makaraan ang ilang minuto, dumating naman si Vic Soto kasama ang kanyang asawa, si Pauline Luna, at ang kanilang abogado. Nang tanungin si Soto tungkol sa kanyang opinyon hinggil sa kaso, agad niyang sinabi, pasensya na. Hindi pwedeng magsalita, na nagpapahiwatig na hindi siya pwedeng magbigay ng pahayag kaugnay ng issue. Nilinaw ng korte na may umiiral na gag order hinggil sa kasong ito, kaya't hindi pinapayagan ang dalawang panig na magsalita o magbigay ng pahayag sa publiko habang nagpapatuloy ang proseso ng pagdinig. Ang gag order ay isang hakbang upang mapanatili ang integridad ng kaso at maiwasan ang anumang impluwensya o panghihimasok mula sa mga pahayag ng mga sangkot na partido. Patuloy natin itutok ng publiko ang kaganapan sa kasong ito, lalo na't muling nabuhay ang mga kontrobersya na kaugnay ng pangalan ni Pepsi Paloma at ang mga personalidad na nasangkot sa kanyang kaso noong dekada 2080. Ang pelikulang, Trop, ay hindi lamang naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang teaser kundi pati na rin sa mga alingawngaw na kaugnay ng nakaraan. Kaya't patuloy na pinag-uusapan ng mga netizens at media. Marami ang nag-aabang kung paano haharapin ng korte ang kasong ito at kung anong magiging epekto nito sa mga karera ng mga sangkot. Kasabay ng mga legal na isyu, patuloy ding tinitingnan ng publiko ang mga epekto ng kontrobersya sa reputasyon ng mga personalidad, pati na rin ang kalalabasan ng mga pelikula at proyekto ng mga tulad ni Daryl Yap.